Okay. Magandang umaga mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may kunting hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo. Paki-subscribe lang po, Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami Panginoon. Kami po ay mag-aaral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng mga tagapakinig nitong minsay na ito, na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, aming tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa Roma Kapitulo 6, versikulo 3 hanggang 11. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 3. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Yan ang sabi rito sa versikulo 3. Tayong lahat nga nabautismuhan tayo sa kamatayan ni Kristo. Namatay din tayo kasama ni Kristo. Yan ang ibig sabihin dito sa bautismo. Ang mga nabautismuhan kay Kristo, namatay kasama ni Kristo. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 3. Tayo mga patay na kasama ni Kristo. Nabuhay tayo kasama ni Kristo. Ayan, yung ibig sabihin nito sa versikulo 3. Versikulo 4. Ito ang sinasabi rito. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Makakalakad tayo sa panibagong buhay dahil patay na tayo kasama ni Kristo. Kaya may bagong buhay na tayo. Yan ang ibig sabihin dito. Bagong buhay dahil patay na tayo kasama ni Kristo. Nabuhay tayo kasama ni Kristo. Ayan ang tinatawag na bagong buhay. Ayan. Yan ang ibig sabihin dyan sa versikulo 4. 5. Sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Gayon din tayo pag nakakaisa tayo sa kanyang kamatayan. Mabubuhay din tayo na katulad ni Kristo nga nabuhay din siya. Ganon din tayo mga kapatid kaibigan. Kaya tayo nga mga na kay Kristo, namatay tayo kasama ni Kristo, nabuhay tayo kasama ni Kristo. Ang nakipag-isa kay Kristo, patay na tayo sa kasalanan kasama ni Kristo, nga namatay si Kristo dahil sa kasalanan natin. Ayan ang ibig sabihin sa versikulo 5. Nabuhay tayo kasama ni Kristo. 6. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 6. Nalalaman natin na ang ating
dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo'y hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Hindi na tayo magpaalipin sa kasalanan dahil patay na tayo kasama ni Kristo. Kaya ang ating gagawin ay mabuti. Huwag tayo gumawa ng masama. Dahil patay na tayo sa kasalanan. Buhay tayo kay Kristo. Si Kristo walang kasalanan, pero namatay si Kristo dahil sa ating kasalanan. Kaya ang ibig sabihin niyan, mga kapatid kaibigan, huwag tayo magpapatuloy sa pagkakasala. Gumawa tayo ng mabuti. Dahil si Kristo ay hindi nagkakasala. Siya ay Diyos. Pero namatay siya para sa ating kasalanan. Para bayaran ang kasalanan nating lahat. Siya ang nagbayad. Diyos siya. Wala siyang kasalanan. Pero siya ang nagbayad ng kasalanan ng lahat ng tao. Binayaran ng ating Panginoon. Kaya huwag na tayo gumawa ng kasalanan. Yan ang ibig sabihin yan sa versikulo 6. 7. Ito sinasabi dito sa versikulo 7. Sapagkat ang namatay na mahina paningin ko. Sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Yan ang sinasabi dito. Ang namatay kasama ni Kristo ay pinalaya na sa kasalanan. Hindi na tayo na ilalim sa kasalanan. Dahil namatay tayo kasama ni Kristo. Nabuhay tayo kasama ni Kristo. Kaya tayo ay bagong buhay. Magbagong buhay tayo. Huwag tayo gumawa ng kasalanan. Dahil ayaw ng Diyos na tayo ay patuloy na magkakasala. Tapos na binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan. Kaya, mga kapatid kaibigan, kung ano man ang ating mga ginagawa noong una nga hindi pa natin nakikilala ang ating Panginoon na tagapagligtas, huwag na natin gagawin ngayon. Dahil ang gusto ng Diyos, gumawa tayo ng mabuti. Ayaw ng Diyos na gumawa tayo ng masama. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 7. 8. Ito sinasabi sa 8. Subalit, kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay din kasama niya. Pag tayo ay sumasampalataya nga tayo namatay kasama ni Kristo, mabubuhay din tayo na kasama ni Kristo. Yan ang ibig sabihin dito sa 8. Mga patay na tayo kasama ni Kristo, nabuhay tayo kasama ni Kristo. Kaya nga, huwag na tayong magpapatuloy sa paggawa ng masama. Dahil nabuhay na tayo kasama ni Kristo. Hindi na pwede maipako ulit si Kristo para bayaran ating kasalanan. Isang bisis lang yun. Hindi na maulit. Kaya huwag na din tayong umulit sa paggawa ng mga kasalanan. Yan ang ibig sabihin yan, mga kapatid kaibigan. 9. Itong sinasabi dito sa 9. Nalalaman nating si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa kanya. Yan ang sinasabi sa 9. Hindi na maulit na mamatay pa si Kristo. Isang bisis lang siya may pako sa krus. Hindi pa ulit-ulit. Isang bisis lang. Kaya tayo rin, hindi din tayo magpaulit-ulit sa paggawa ng masama. Dahil si Kristo ay walang kasalanan. Tayo
ang gumawa ng kasalanan. Pero, ang nagbayad si Kristo. Binayaran ni Kristo ang ating kasalanan para tayo ay makabalik sa Diyos. Okay? Wala na tayong pag-asa pag hindi si Kristo namatay sa cross. Wala na tayong kaligtasan. Dahil, sino magligtas sa atin? Patuloy na talaga tayo sa libingan. Hindi na tayo mabubuhay. Dahil, walang nagbayad sa ating kasalanan. Pero ngayon, nga binayaran na ni Kristo ang ating kasalanan, mabuhay tayo ulit kasama ni Kristo. Yan ang ibig sabihin niya. Dahil, basta tayo naniniwala, tayo nananalig kay Kristo, tayo tumanggap sa Kanya, bubuhay niya muli tayo. Kahit tagal na tayong namatay, bubuhay niya yun. Dahil, namatay tayo kasama ni Kristo, nabuhay tayo kasama ni Kristo. Yan ang ibig sabihin niyan sa versikulo 9. Yes, sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay Kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Ngunit ang buhay na Kanyang ikinabubuhay ay Kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Ikinabubuhay. Binuhay din ang anak, si Jesucristo. Binuhay din ang Ama. Tayo rin ay bubuhayin din ni Kristo. Kaya si Kristo, tagapagligtas. Si Kristo ay Diyos. Siya rin ang maghatol, siya rin ang magligtas. Ayan, bubuhayin tayo. Kaya siya rin ang babalik. Siya ang pumunta rito, siya rin ang bumalik para buhayin tayo. Pag tayo ay sumasampalataya, pag tayo ay nananalig kay Kristo, pag tayo ay tumanggap kay Kristo, tiyak, bubuhayin tayo muli. Mamatay tayo dahil sa kasalanan, pero may pag-asa tayo. Dahil nangako ang Diyos na bubuhayin niya tayo muli para isama niya tayo doon sa Kanyang kaharian. Ayan. Yan ang pangako ng Diyos. Yan. Yan ang ibig sabihin dyan sa versikulo 10. 11. Last verse. Gayon din naman kayo. Ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan. Ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Ituring natin ang ating mga sarili nga tayo ay mga patay na kasama ni Kristo. At nabuhay din tayo kasama ni Kristo. Turing natin na tayo ay mga patay na. Pero tayo ay mga buhay kay Kristo. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 11. Namatay tayo kasama ni Kristo, nabuhay tayo kasama ni Kristo. Ayan ang ibig sabihin sa versikulo 11. Mga kapatid, kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Nandito pa tayo, buhay pa tayo. Kaya paniwalaan natin itong salita ng Diyos, itong minsay ng Diyos. Paniwalaan natin ito. Dahil ito ay buhay ang salita ng Diyos. Ito ay katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay totoo at matutupad. Kayo ba'y naniniwala nga bubuhayin tayo muli pagbalik ng ating Panginoon? Ako, buo ang paniniwala ko nga bubuhay ng Diyos ang mga patay nga nananalig kay Kristo. Kaya mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Tinuturuan tayo sa kaligtasan. Sinong tagapagligtas? Si Jesucristo. Gawa, Kapitulo 4, versikulo 12. Si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Sa anong paraan? Manalig tayo kay Kristo, tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas.
Kaya nga dito ipinakilala ko sa buong mundo nga si Jesucristo ang tagapagligtas, wala nang iba. Dahil siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya ang tagapagligtas, siya rin ang maghatol. Ayan, mga kapatid kaibigan. 1:5, versikulo 22. Siya ang maghatol. Ayan, mga kapatid kaibigan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kaligtasan, si Kristo ang tagapagligtas, wala nang iba. Ano ang sunod nating gagawin? Nga tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ano ang ating gagawin? Magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Yan ang sunod nating gagawin. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Dahil paglubog mo, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya itong ating pinag-aaralan ngayon, ito ang ng Diyos, salita ng Diyos. Namatay na tayo kasama ni Kristo. Nagiging bagong nilalang na tayo. Wala na ang dating pagkatao. Tayo ay bago na. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Yan. Bagong nilalang na tayo. Wala na ang dating pagkatao. Tayo ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Yan. 1:5, versikulo 24. Nakatawid na tayo sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Bakit nakatawid na tayo sa kamatayan? Namatay na tayo kasama ni Kristo. Nabuhay tayo kasama ni Kristo. Ayan ang ibig sabihin niyan nga, nakatawid na tayo sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Dahil patay na tayo kasama ni Kristo. Nabuhay tayo kasama ni Kristo. Yan ang ibig sabihin niyan. Mga kapatid kaibigan, tayo ay nagiging born again. Nabuhay tayo sa Espiritu. Espiritu. Pag patuloy tayo sa laman, mamatay tayo dahil ang laman ay nagkakasala. Ito ang mahilig gumawa ng kasalanan, itong laman. Pero pag namuhay tayo sa Espiritu, hindi tayo gumawa ng kasalanan. Dahil ang Diyos nandito sa ating puso, sa ating isip. Kaya hindi tayo magpapatuloy sa paggawa ng masama. Dahil nabautismuhan tayo kasama ni Kristo. Namatay tayo kasama ni Kristo, nabuhay tayo kasama ni Kristo. Ayan ang ibig sabihin sa bautismo. Yan mga kapatid kaibigan. Anong gagawin? Pagtapos na bautismuhan tayo, ano gagawin? Sundin natin ang kanyang mga utos. Ayan ang sinasabi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabi nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi, mga kapatid kaibigan. Diyos ang may sabi niya. Pag totoo kang nakakilala sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. Ano pang sinabi ni Kristo? Sa Juan 14, versikulo 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Hindi sinabi ni Kristo na binura ko na ang aking utos. Huwag na kayo sumunod. Hindi sinabi niyan. Sinabi niya ni Kristo, pag mahal ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Si Kristo may sabi niyan. Kaya mga kapatid kaibigan, huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Sundin natin ang utos ng Diyos. Dahil nasa utos ng Diyos ang palatandaan niya. Nga, nakakilala tayo sa Diyos. Kilala din tayo ng Diyos. Ano ang palatandaan ng Diyos nga? Nakakilala tayo. Ang ikapitong araw, yung Sabat.
Yan ang palatandaan ng Diyos. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Dahil ang Sabat, ang ikapitong araw, ay ipinagpahinga ng Diyos yan. Ibig sabihin ba napagod ang Diyos? Nagpahinga siya? Ibig sabihin ba natutulog? Hindi. Sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga pagkatapos niya likhain ang lahat ng dito sa mundong ito. Langit, lupa, dagat, lahat, tayo, nilikha ng Diyos. Nagpahinga siya. Natapos niya ang ginawa sa loob ng 6 na araw. Itong lahat na nandirito sa mundong ito. Tinapos ng Diyos yan. Anong sinabi? Nagpahinga siya sa ikapitong araw. Dahil ito ay banal na araw. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Sa ikapitong araw. Ayan ang gusto ng Diyos nga gagawin natin. Yan ang sinasabi. At totoo tang nakakilala sa Diyos. Sundin natin ang kanyang sinasabi para hindi tayo magkaproblema sa oras ng paghuhukom. Dahil sa oras ng paghukom, sa Mateo 7, versikulo 21 hanggang 23, sinabi niya, hindi lahat tumatawag Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Ayaw lamang mga sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Yan ang sinasabi sa versikulo 21. Versikulo 22. Marami ang nangangatwiran. Nagsabi, nangaral po kami. Nagpalayas kami ng mga demonyo. Gumawa kami ng mga himala at mga kababalaghan sa pangalan mo. Yan, ipinakita nila sa Diyos ang kanilang mga ginagawa. Nangaral. Palayas ng demonyo. Gumawa ng mga himala, mga kababalagan. Pero ano ang sabi ng Diyos sa versikulo 23? Kailan may hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Yan ang sinasabi sa versikulo 23. Bakit hindi kilala? Ayaw sumunod sa sinabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, ikapitong araw. Yan ang sinasabi ng Diyos. Sabat, Sabado. Ayan ang gusto ng Diyos. Hindi niya sinabi nga linggo. Pero ano ang ginawa ng tao? Dito sila sa linggo. Ang sabi ng Diyos, magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw. Ano ang araw na patrabahuin tayo ng Diyos? Yung 6 na araw. Ano ang umpisa nun? Linggo, magtrabaho. Lunes, magtrabaho. Martes, magtrabaho. Merkules, magtrabaho. Huwebes, magtrabaho. Biyernes, magtrabaho. Hanggang Biyernes tayo magtrabaho. Pero ang ikapitong araw, huwag tayo magtrabaho. Dahil banal na araw yan. Palatandaan ng Diyos yan. Nga tayo'y nakakilala sa Kanya at ang Diyos ay nakakilala din sa atin. Yan ang ibig sabihin, nagawa ang Diyos ng palatandaan. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat, hindi linggo. Saan mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan sa versikulo 22. 23. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga o Sabat, ayan ang palatandaan ng Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Sa ikapitong araw, Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Dahil bagong langit na, bagong lupa, bagong katawan na. Itong katawan ko na nabubulok, palitan ito ng katawang hindi na mabubulok. Katawang panlangit ang ipapalit nito. Hindi na mamatay kahit kailan. Wala na tayong problema pag doon tayo sa bagong langit, bagong lupa. Hindi na tayo magka-problema. Dito, marami tayong problema dito sa lupa. Pero doon, puro kasayahan ang ating tatagamtaman. Yan. May samba doon. Ayun ang ano natin, magsamba tayo sa Diyos doon.
mukhaan, harapan. Nakikita natin ang Diyos natin sinasamba. Walang mga imahen doon. Walang mga rebulto. Walang mga larawan. Dahil bawal ng Diyos yan. Ayaw ng Diyos niya. Sumamba tayo sa mga rebulto o mga imahen. Yan ang sabi ng Diyos. Nga itatapon niya sa naglalagablam na apoy at asupray ang mga tigsimbag, mga Diyos-Diyosan. Yan ang pangalawang kamatayan. Iyon ang impyerno. Yan mga kapatid kaibigan. Tinuturuan tayo ng Diyos para tayo ay makaiwas sa kanyang parusa. Pag magpapatuloy talaga tayo, hindi tayo makinig nitong mensahe na ito. Tiyak. Talagang mangyayari sa atin. Kaya nga, buksan ang ating isip, ang ating puso, na itong salita ng Diyos ay matanggap. Maluwag na tanggapin natin itong salita ng Diyos. Dahil hindi pa huli ang lahat. Naghihintay ang Diyos kung sino ang lumapit sa Kanya, kung sino ang tumanggap sa Kanya. Ayan. Open pa ngayon. Nagmimensahe pa ang Diyos. Hindi pa niya isinara. Ito. Pero pag dumating na isara na ang mensahe ng Diyos, wala nang maririnig, wala nang mangangaral. Dahil isinara niya. Yan mga kapatid kaibigan. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Kaya siya namatay sa cross para tayo ay maligtas. Ayan mga kapatid kaibigan. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Ang tao lang ang may problema. Dahil ayaw maniwala, ayaw makinig, ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya sila ay napahamak. Yan mga kapatid kaibigan. Paniwalaan natin ito na ang kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi kapag patay na. Akala ng iba, pag ang taong namatay, dasalan sa naiiwan, maliligtas. Pero ang tao na yun, pag sa buhay pa, hindi siya naniniwala, hindi siya tumanggap kay Kristo, wala ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Hindi nakasulat, hindi siya naniniwala, hindi siya nakinig, hindi siya tumanggap kay Kristo. Ayan, tiyak, wala ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya sila na ang pumili sa kanilang kapahamakan. Mga kapatid kaibigan, doon tayo magkita sa bagong langit, bagong lupa. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba sa ating Panginoon. May samba ron. Sa bagong langit, bagong lupa. Sabat ang samba ron. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos. Dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo kumplito ang itinuro ng Diyos. Kaligtasan, si Kristo ang tagapagligtas. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautosan, tinuturuan tayo. Panambahan, tinuturuan tayo. Anong panambahan? Ikapitong araw, Sabat. Ayan, palatandaan ng Diyos yan. Nga nakakilala tayo sa Diyos, kilala rin tayo ng Diyos. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. Pero hindi makapagsamba ron ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun lang ang makapagsamba ron, yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya hindi makapunta ron ang mga pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Iba ang destinasyon nun. Lawa na apoy. Ayun ang destinasyon, imperno. Ayun ang destinasyon nun. Kaya mga kapatid kaibigan, ngayon narinig niyo itong mensahe nito. Paniwalaan niyo ito. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Sundin ang kanyang mga utos. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo. Yun lang po, maraming salamat. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basan mo po Panginoon ang lahat ng nakapakinig nitong mensahe na ito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen.